Uli ang adlaw! Uli ang adlaw! Uli ang adlaw! Dasal ng mga sinaunang tao sa harap ng balete para madinig ng bakunawa sa tuwing may solar eclipse. Sa pag-aakala na kinakain ng bakunawa ang araw kapag may ganoong phenomenon. At kilala din ang baleteng ito sa iba't ibang kwentong kababalaghan. Kaya samahan niyo ako sa episode na ito para sariwain ang mga sinaunang kwento. Madaling araw nung nilisan ko ang aming lugar papuntang Santa Ana Wharf, Davao City. Medyo masama yung panahon nung dumating ako sa Santa Ana Wharf. Nagbayad ako ng 110 pesos para makatawid papuntang Talicod Island, Davao del Norte. Bago mag alas 10 ay kailangan nang mapuno ng higit sa 100 pasahero ang ferry para lumarga na ito pa Talicod Island. Pasado alas 10 na nung nilisan namin ang Davao City. Makalipas ang 1 oras ay tanaw na namin ang mga kabahayan na nasa baybayin ng Talicod Island. Medyo pahirapan pa ang pagbaba kasi sobrang lakas ng alon ng araw na yon. So mga migs, nakababa na tayo ng ferry. Yan yung sinakyan ko. Nagpas alas 11 na. So hanapin muna natin ngayon yung karinderya kasi nagugutom na ako. Pag wala ka sa mamahaling resort, ganitong ulam lang ang mabibili mo sa pantalan. Ang motor ni Kokoy na isang habal-habal ay ang aking pinakyaw para dalhin ako sa mga destinasyon na aking pupuntahan. Mula Pantalan ay wala lang 10 minuto nakarating na kami sa unang destinasyon. Ayon sa driver ng motor na pinakyaw ko, buhay pa ang kanyang lolo at bata pa ito, malaki na ang balete na to. Namatay ang kanyang lolo sa edad na 105 years old. Kung susumahin, higit na sa 100 taon ang puno ng balete. Sa unang tingin ay hindi naman nakakatakot kasi may mga bata pa nga na naglalaro at nakalambitin sa mga baging mula sa balete. Habang tinitignan namin ang mga bata na naglalaro, ay may isang mama na lumapit sa amin at nagbahagi ng isang makalumang kwento. Noong kabataan nila ay palaging kinikwento ng kanilang mga magulang ang tungkol sa isang bata na makulit na nagngangalang Joselito. Nagtatago siya sa gitna ng mga sanga ng balete at tinitirador ang mga dumadaan. Minsan gumagawa siya ng ingay na para bang isa itong kakaibang hayop, kaya nagdudulot ito ng takot sa mga dumaraan. Isang araw, nung naisipan ni Joselito na pagkatuwaan uli ang mga dumadaan, kaya nagtago siya uli sa gitna ng mga sanga ng balete. Pero nagtaka siya nung makapasok na siya sa loob ay nag-iba na ang kanyang paligid. Sa isang kisap mata, nagbago ang paligid na parang nasa loob na siya ng isang palasyo na puro ginto ang mga palamuti. Alalang-alala ang mga magulang nito nung hindi siya nakauwi ng mga ilang araw. Hanggang sa nagsabi sa kanyang mga magulang ang mga kaibigan ng Joselito na doon daw ito sa balete tumatambay at pinagkakatuwaan ng mga taong dumadaan. Merong isang kilalang albularyo sa kanilang lugar ng mga panahon na yon na nagngangalang Manong Ite at doon sila humingi ng tulong. Nag-alay sila ng puting manok at ang mga dugo nito ay isinaboy sa paanan ng balete. Malipas ang 1 araw ay nakita nila si Joselito
na nakahiga sa tabi ng balete at wala itong malay. At doon, ikwinento niya ang kanyang mga karanasan. Nagitaw yung liti, ilawan may nagitaw. Bali nag-inom diri natulog. Ang tubo. Kaya naunsa man na Nagbahagi rin ang kwento ng driver ng motor na aking pinakyaw tungkol sa isang babae na binangungot. Before pandemic, marami talaga pumupunta ng mga turista dito. At sa gitna ng balete, meron niyang hagdan na pwede kang umakyat at tumambay sa taas. Isang babaeng lasing ang nakatulog doon sa taas habang yung mga kabarkada niya ay kumukuha ng mga larawan sa baba. Sa kanyang panaginip ay sinakal daw siya ng isang maitim na nilalang. Muntik na mamatay ang babaeng yun sa pangungot, buti na lang nagising siya. Sa panaginip daw niya, sinasakal siya ng isang malaking tao na maitim. Sa tingin namin, kapre yun. Para sa akin, isa yung leksyon para respetuhin natin ang katahimikan ng isang lugar. Sinubukan kong gamitin ang GhostTube SLS na app, pero katakataka na walang kahit anong masagap ang app na ito. Kahit sanga o kahit dahon man lang o mga forma ng ugat ay hindi binabasa ng GhostTube na app, na para ba ang buong lugar ay nababalot ng isang sabulag. Kaya naisipan kong mag-eksperimento at mag-usal ng pambasag ng sabulag at ipinahid ito sa kamera ng aking cellphone. At ito ang mga sumunod na nangyari. Tila ba unti-unti nang nakakadetect ang GhostTube ng mga nilalang na nakalambitin sa mga ugat. Pero bigo akong madetect gamit ang GhostTube yung sinasabi nilang kapre na nanakal ng isang babaeng turista. Pagkatapos ng kwentuhan ay tumahak na kami sa aming pangalawang destinasyon, ang Faith Healers Camp, kung saan sinasabi na doon daw tumatambay ang dating mga albularyo sa lugar ng Talikod Island. killer camp. Wala nang nagihimong tourist spot karon. Wala na. Katong siya yung stay ba nagkuha na ni? Katong si Wala lang din sa 10 minuto ay nakarating na kami sa Faith Healers Camp. Lingaw pa ka, napadagat doon. ay lang tanaw sa ko dire kadali. Wala pa ka. Pwede videohan dire. Asa may hagdan ni? Dito na? Dariyo, pwede ka dariyo. Clear camp. Karo wala na yung mga mananambal dire. Medyo nalungkot ako kasi ilang taon na rin daw itong abandonado. Putog na to tanong, may interview na to ba? Nanambal eh, wala naman kuan. Sayang mo niyo. Sobrang sukal na ng lugar, hindi na nalilinis, at yung building na palikuran ay sira-sira na. Itong sa una daghan yung mga mananambal dire. Oo. Dili si punto makoy. Kinsa na siya? Balay. Ilado na siya? Dito daw dating tumatambay ang isang sikat na albularyo na apo ni Manong Ite, na nagligtas kay Joselito na kinuha ng mga engkanto. Ang kuwebang ito ay ginagamit ng mga grupo ng albularyo kung saan sila nanggagamot at kung saan din sila nagdadasal tuwing Biyernes Santo. Pansin ko pa, may naiwan pang mga makabuhay na nakasabit na ginagamit daw ng mga albularyo sa kanilang panggagamot. At dito naman sa bantang baba ay parang isang maliit na paliguan o swimming pool, kung saan nilulublob ng mga albularyo ang kanilang mga pasyente sa isang mahiwagang tubig para mabaklas ang mga sakit nito. Hindi rin alam ng driver ng motor kung bakit naging abandonado ang lugar na ito. Isa na rin siguro sa mga dahilan ay ang ating modernong panahon at wala na masyadong naniniwala sa mga faith healers. Mga migs, kung nagustuhan nyo ang videong ito, please paki-subscribe po at paki-like ng video.
And please, pakishare na rin ito sa inyong mga kakilala. Maraming salamat po sa pagpapanood at kita-kits tayo hanggang sa susunod natin na topic.